Magandang gabi po sa lahat. Alas 8:52. Ito pong ating pag-usapan sa ngayon ay si Pacquiao. Kumakandidato, hindi lang pala kumakandidato, pati bumubuo pa ng political dynasty sa Sarangani at General Santos City. Yan po ang klase ng taong ito. So ngayon, ang ating ipupuna sa kanya, nung tumatakbo siyang presidente, laban kay BBM, laban kay Lenny, laban kay Ping Lacson, at marami pang iba, halos mumurahin niya na si BBM. At ngayon, halos sasantuhin niya, himudin niya ng puwit ni BBM. Ang hinahabol niya, mananalo siya ngayon pagka-senador at maitayo niya ang mga family dynasty niya sa Sarangani at General Santos City. Ay mga kasimanwa ko sa General Santos City at Sarangani, please lang hindi nyo na pagpadaga ang mga parinte, mga bata, pakaisa, utod, kag sa pagka-gobernador, si Rogelio Pacquiao dira sa Sarangani. Nag-Ilonggo, salitang Ilonggo na ako. Siyempre, kasabot pang punto ang mga tanang mga Cebuano speaking diha sa mga lugar nga inana. Gagi akong giingon. Kaya duha man ka lingwahe ang salita diyan sa Santos City, Ilonggo Cebuano. Doon sa Sarangani, maraming Ilocano diyan. Maraming mga Pangasinense diyan. So hiningi ko rin sa inyo na huwag niyo na iboto yung mga Pacquiao na yan. At maubos lang yung diyan, yung inyong tawag nito, ang inyong pera diyan, ubusin lang ni Pacquiao. Huwag kayo maniwala na maraming pera dahil sa boxing. So anyway, ipresenta natin si Pacquiao bilang isang example ng isang tao na umasinso. Umasinso siya. Ang gusto ko sana mangyari sa kanya ay ipakita niya sa madlang Pilipino ang halimbawa ng isang taong umasinso na nananatiling maayos ang ugali, maayos ang lahat. Pero sa pinapakita niya po ay isa na rin siyang trapo, bumubuo ng pamipamilya ng tinatawag na mga political dynasty. So ipresenta ka muna ngayon yung panahon na binibira niya si Bongbong Marcos. Pagkapangulo. Ayoko kasi ito. I-review natin lahat ng mga... Ibalik ang nakaw na yaman. Yan ang sagot ni Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayoko kasing manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na sigurong ibalik yung sinisigaw ng taong bayan. Kailangan rin daw mag-sorry ni Marcos sa ginawa ng kanyang ama. Kailangan, kung nagkamali ka, marunong kang humingi ng patawad. Hindi po yan tama na sabihin niya na wala pa siyang alam doon sa mga nangyayari nung panahon ng tatay niya. Actually, nakasuot po siya ng camouflage noon. Hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. Okay. So ito naman isang video na martial law. Sinabi niya magkaroon ng martial law kung mananalo si Kay Vice President Leni Robredo ang dalawa. Hindi man daw si Pacquiao ang first choice ng maraming Ilonggo, meron siyang babala sa mga botante. Hindi rin malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang... sorry, pero I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon at yan ay pagsisihan ng taong bayan. Ipinunto rin ni Pacquiao ang hindi pagbabayad ng pamilya Marcos sa 203 billion pesos na estate tax. Tingin niya, personal na interes ang dahilan kaya gustong makabalik ng mga Marcos sa Malacanang. Pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Wala pang tugon ng kampo ni Marcos sa mga akusasyon ni Pacquiao. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Natin lahat ng mga... Ibalik ang nakaw na yaman. Yan ang sagot ni Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayoko kasing manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses
kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na siguro ibalik yung sinisigaw ng ng taong bayan. Kailangan rin daw magsorry ni Marcos sa ginawa ng kanyang ama. Kailangan, kung nagkamali ka, marunong kang humingi ng patawad. Hindi po yun tama na sabihin niya na wala pa siyang alam doon sa mga nangyayari nung panahon ng tatay niya. Actually, nakasuot po siya ng camouflage noon. Hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. Ito pa. Ito rin sa salita na sa pabor kay Marcos. Sagutin ko lang muna si Ronaldo Perason. Sabi niya, ano gid bala ang panindigan, attorney? Tutae ka o kon admin? Hindi po ako tutae, hindi po ako admin. Pero ang topic natin ay mga senador, sino iboboto, sino hindi iboboto. Ganun lang ho. Wala, although nakakabit sa Duterte o Marcos, pero ang mga senador, titignan natin kasi hindi naman sila magsisenador. Okay? Yan lang po. Naimbag na Aldao, amin na po. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya magandang panahon at siyempre malusog na pangatawan sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kong mahal. Ang tanong ko po, Pilipinas kong mahal, nasaan ka na ngayon? Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Ano yun? Hindi mo Alam niyo po, nakilawan. bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. Sige. At ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Isya, kundi sa buong mundo. Sige na. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Sige na. Pero hindi yung pinag-usapan natin eh. Ano bang gagawin mo sa Senado? Yan ang tinatanong. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Oh, pangarap. Anong gagawin ng kung senador ka na, mangarap ka lang na mangarap? Yun lang ba? Ibig sabihin nun? At lahat ng mga tao ay gagaya mo rin, mag-senador ka na, mangangarap din? Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho. Oh, akala ko ba kay BBM ka na? Ba't binibira mo ang BBM? Wala pala, palpak pala pamahala ni BBM. Maraming walang trabaho, maraming mahirap. Akala ko ba kakampi mo si BBM? Nagugutom. Ako man po, nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya. Natutulog po ako sa kalye. Ayan, Sige, natutulog sa kalye. Galing ka sa mahirap pamilya. Pero mayaman, ikaw na lang mayaman ngayon. marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako. Natutulog sa kalye. Natutulog sa kalye. Kalye na Dikutson. Sana ba yun? Nawala na ako dun. Nakilala hindi lamang dito sa buong Isya, kundi sa buong mundo. Okay. Proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Ang magmanalo sa senador, mangarap na lang tayo. Pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Yun lang ba plataforma mo? Ano ba? Ay, nako. Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho, maraming nagugutom. Ba't binibira mo si BBM? Wala palang kwenta gobyerno ni BBM. Maraming mahirap. Maraming walang trabaho. Po, nakaranas ng paggutom. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya, natutulog po ako sa kalye. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako, natutulog sa kalye. Ang sabi ko, karton lang. Naranasan ko po yun, kaya ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Naranasan po namin na hindi magkakain ng pagkain sa isang araw, tubig lang inumin namin para makasurvive. Yan ang advice niya. Uminom lamang tayo ng tubig pagka tayo gutom para tayo makasurvive. Inom ako ng tubig. At yung moment na yan, hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. Alauna imidya ng hapon, ang kapatid ko, ngayon gobernador na po siya, asawa ng Panginoon. Grabe mga kapatid mo, mahirap ngayon gobernador na. Si Rogelio Pacquiao. Yan, gumagawa kayo ng political dynasty.
Gobernador po siya ng Sarangani, 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na alauna imedya ng hapon. Walang almusal, walang pananghalian. Humihingi ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama Kita mo, sinira mo pa si Mama Junicia. namin, ni Mami T, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan, na hindi ko makalimutan, habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko sila tulungan. Gusto kong paularin ang bansa natin. At Huwag ka na tumakbo, senador. Hindi mo sila kayang tulungan sa pagiging senador. ayaw ko yung ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano pa kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain, sa lupain, sa atong mundo. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari niyan. Di, ipamigay mo na ngayon na hindi ka papatay. Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamayari na hindi na tayo nagmamayari niyan. Okay, pamimigay mo na nga. Possible, makaiwan tayo ng legacy. Legacy yan na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong Anong legacy na hindi makalimutan sa kasamaan, sa kabutihan? sa mga henerasyon pang darating. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain, na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karating Sa bansa natin pangarap. na dati, sa atin nagtatrabaho. Dumadayo Mangarap tayo lang. tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila. Bayan, gumising tayo. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating Ibig sabihin, tayo mga Pilipino tulog. Ay, nako, kayo lang tulog. Bububuto kayo lang di tama. emosyon. Kailangan isipin natin yung kinabukasan natin, kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Yun ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon. Pag ikaw ay may legacy na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko, yung mga mahirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Ayan, ha, tingnan nyo. Kay Ha? Vice President Leni Robredo ang dalawa. Ngayon, tanggalin natin yan. Ngayon na ipapakita ko sa inyo ngayon, yung parang sinasamba niya parang santo. Si BBM. Ito, pakita ko sa inyo. Balita. Yan. Balita yan. Supporting Marcos fulfills biblical duty to obey leaders. Ginamit pang Panginoon. Ginamit pang Panginoon. Sa Davao del Norte niya sinabi. Sabi niya, sinusuportahan niya si BBM dahil sumusunod lamang siya sa Biblia. Ano bang meron sa Biblia? Ito, hanapin natin si binabanggit na talata sa Biblia, sabi niya. Pacquiao then paraphrased the Romans 13:1, which stated per New Living Translation, everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So if we rebel against our leader, does that mean that the Lord is lying? That's clear. Ang sinasabi po rito, Mr. Pacquiao, everyone must submit to the governing authorities. Pag sinabi mong authorities, hindi tao, opisina. So hindi si BBM ang pinag-usapan dito. Opisina. Ha? Pastor-pastor ka pa, hindi ka naman nakapag-aral ng theology. Yan ang problema sa iyo eh. So, yan po si Pacquiao. Ngayon, ito pong pinaprotektahan niya. Ipakita ko sa inyo ngayon itong balita. Ito itong binubuo niya na political dynasty sa General Santos City at saka sa Sarangani. Ito, Sarangani Province. Ito, basahin natin isa-isa. Si Pacquiao Dynasty expands. Ang kanyang anak ay tumatakbong konsihal sa General Santos City. Sa General Santos City, ang mayor dyan ay kanyang hipag na si Lorelei Pacquiao, asawa ng kanyang kapatid. Tapos, ang ginawa niyang administrator ay si Franklin Gacal na abogado ni Pacquiao. Tapos, ang tatakbong konsyal na Pacquiao ay si Michael Stephen Pacquiao. So, ang may partido siya at bumuo siya ng tinatawag na party list. Ang pangalan ng party list niya ay People's Champ Movement.
At ang kanyang number one nominee ay kanyang misis na si Jinky. Pati si Attorney Gakal kasama niya. Okay? So, yan. Pagkatapos, sino pang sinasabi nito? Sa ngayon, si Lorelai tumatakbo for re-election. Tapos, si Lorelai ay asawa ni Alberto Pacquiao, kapatid ni Manny Pacquiao. Ang regional party nila ay, sabi ko kanina, nagbuo ng party list. So, ang iba pa, mayroon pa siyang pinsan, si Michael Stephen na 22 years old pa lang, ay second eldest sa ni Pacquiao, ng 5 anak ni Pacquiao, sa kay Jinky. At siya naman ay kilala sa musika. At maka-expect daw siya na mag-acquire sa mga bata kasi magaling daw siya sa rap. Ay, ganun. So, Manny Pacquiao has 3 sons and 2 daughters with wives Jinky, Emmanuel Jr., Michael Stephen, Mary Divine Grace, Queen Elizabeth, and Israel. The boxing icon who lost in the 2022 presidential election has been included in the administration senatorial ticket for the 2025 midterm election. If Michael Stephen wins, he will join other Pacquiao relatives. Among them are Pacquiao's brother, Sarangani Governor Rogelio Pacquiao. Yun sinasabi niya, nagutom daw, kumakain lang ng minom ng tubig. General Santos City Councilor Alberto Pacquiao. Kalahin mo si Lorelai, mayor ng General Santos City, ang kanyang mister ay konsihal. Tapos ang kanyang pinsan ni si Cyrix Pacquiao ay mayor ng bayan ng Maasim sa lalawigan ng Sarangani. At ang isa pa niyang si Mark Joseph naman, isa naman na pinsan niya ay board member sa Sarangani. President ng Liga ng mga Barangay. So, barangay chairman siya dati. Si Rogelio, Lorelai, Zyrex at Manny's brother-in-law, Russell Hamura. Si Russell Hamura naman, kapatid ni Jinky, ay nanalo rin ng pagka-provincial board. Mabiro mo, lahat na lang ng pwesto dyan sa kung ay kukunin na nila. So, ito, gusto ko lang makita ninyo itong litrato ni Pacquiao na nagsampa ng Certificate of Candidacy. Yan. Ito si Pacquiao. Ito picture na yung Jinky tsaka anak niya si, ano ba pangalan ng anak niya? Si yung sinabi kanina. So, ang pangalan ng anak niya, si Michael. Yan pala si Michael. Sinamahan niya. Naka-uniforme pa siya ng military. Ay. So, ibig sabihin, normal sa mga tao sa Pilipino na pag tumatakbo ay talagang nag-iisip na makabuo ng tinatawag na political dynasty. So, yan po ang pinaka-problema sa Pilipinas. Sana naman magbago ng pag-iisip niyan. So, ngayon, babasahin ko na lang tapos may kundi mag-out na rin ako, no? Sabi ni, dito tayo mag-umpisa sa taas. Si Pres Perez, Maya Pabengi, Aiza de Leon Garcia, Noto Pacquiao. Oy, mga kababayan ko dyan sa Sarangani, General Santos City, ay please lang wag na kayo magpaluko kay Pacquiao. Ayaw nagpagpailad. Hindi ka mo magpatunto, mga Ilonggo, mga Cebuano. Tapos, si Reynaldo Parasol, ayun, nasagot ko na pala kanina. Sabi ni Merjan, dati kang bira kay BBM, ngayon, baliktad na, butterfly talaga. Merjan, okay naman na yan, tumanaw na kami ng utang na loob sa iyo na panalo ka namin bilang senador. Wag mo nang wag niyo na iboto ulit kasi senador.
Joel Gabo, maayong gabi. Guillermo Velasco, hindi pong boto ang mga taong walang palabra. Huwag iboto mga taong walang palabra di honor kagaya kay Pacquiao. Dati binibira si BBM. Ngayon sinasanto. Hilom diha Pacquiao. Sabi ni Mikaw si Jason Bungabong, bugok yan, attorney. So Gregorio Babaran, good evening po, Attorney Doctor. Bumblebee, ganun may utang pa kami sa inyo. Baka muna, ganun may utang po pa kami sa iyo. Tika muna. Antonio Buensosiso, mabuhay. Gregorio Babaran, ang labo mo mani. So, bansa una, para daw umasinso, para naman kayo lang mayaman, dyan sir, kami para lalo kang lulubog. Pwede pa naman namin gagawin. Sam Daniel, Pacquiao, manahimik ka. Joel Gabo, bungog ka. Pax, hanggang pangarap. Gawin mo mangarap ng Pilipino. Romel Bengson, Naimbang Arabi, Dr. Engineer Toto Kausing, mindset ni Pacquiao ay trapo na din. Inidulo natin siya sa larangan ng boxing. Inidulo ko pa rin siya sa boxing. Injulo ko na, Pacquiao, hindi totoo ang mga sinasabi mo. Mas mabuti pang tumulong ka na lang. Huwag ka na lang maging senador. Tama, Julieta Ordulio, parang awa mo na Pacquiao. Joeboy Francisco, naku, Pacman, overacting ka. Abit Bautista, good PM po. Arnold Lulas, huwag natin iboto si Manny. Onel Butal, CD pa, good PM watching. Dr. Toto Kasing from Laguna, God first. Huwag nating iboto ang bulaang ulit sa politiko. Bumblebee, pasensya na Dr. Kausing na walang galang na sa programa mo kasi galit na galit ako. Pasensya. So, okay lang po. Rolando ako, Abalos lang pwede dyan sa bagong Pilipinas. Bagoong Pilipinas pala. Cathy Sanada, Enjolo ko na agree. Merjan Distrita, parang din pala ito si Kibuloy po, attorney. Porsiti, Pamilyaran, violator ang Pacquiao na yan. Cathy Sanada, James Cabigas, zero pala. Si Robot Manny Pacquiao, Dynasty, maka-China yan. Cathy Sanada, tapos sabi ni Bungbong, walang daw maka-China sa kanya kay Duterte. Pero kung ako tanongin, may iba nagsabi, mga Trojan horses yung mga senator ni Bongbong Mga dating mga DDS yan. So, Pacquiao, ang dami mong sinasabi. Romel Bengson, Dr. Toto, walang pag-unlad ang bansa natin. Tama nga, walang pag-unlad ang bansa natin pag ganun lagi. So, hanggang dyan na muna tayo, no? Siguro, pwede kong ipakita sandali yung tinatawag na pinagmamayabang na ni Bongbong Marcos na rally sa Iloilo City. Hindi raw madhulugan ng karayom. Tingnan nyo kung may karayom kayo makita. Ayan ipapakita ko sa inyo. Okay. Itong pinagmamayabang na rally sa Iloilo City. Hindi raw mahulugan ng karayom. Yan, andyan si Pacquiao. Kung si Pacquiao ay talagang ginagalang ng mga botante, dapat maraming dumalo dyan sa rally nila sa Iloilo City. Tingnan mo. Ilan bang pumunta dyan sa Iloilo City tapos sinabi hindi daw mahulugan ng karayom? Asan ka ngayon, Pacquiao? Kahit helicopter, pwede pa mahulog dyan. So hanggang dyan lang muna tayo. Sino pang iba? Fernando Rafael Fernandez Cuervo, si Pablito Cam, Bumblebee, Mary Martinez, nanalo daw yan kasi maraming pera bumibili ng boto. Okay, hanggang dyan lang muna tayo. Maraming salamat po sa lahat.